Nagbubunga na ang hakbang ng Marcos administration laban sa mga smuggler. Ayon sa Bureau of Customs, dahil kasi sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nabawasan ang bilang ng smuggler sa Pilipinas, lalo na sa bigas. Ang sentro ng balita mula kay Isaiah Mirafuentes. Sagabal sa adikain ng pamahalaan na food security ang pagpasok ng smuggled rice sa bansa. Ito yung mga bigas na pinupuslit at iligal na ibinibenta sa merkado. Iligal dahil walang papeles mula sa gobyerno at wala rin itong buwis. Sa kagustuhan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na mapababa ang presyo ng bigas sa bansa, pinaiigting ng Bureau of Customs ang pagbabantay laban sa smuggled na bigas. Mga smugglers at hoarders daw kasi ang nasa likod ng mahal na presyo ng bigas. Milyong halaga rin ng buwis ang nawawala sa Pilipinas. Ang na-discover natin is that yung may nagmamanipula ng presyo nito at most likely ang na-identify nating nagmamanipula nito yung mga smugglers at mga hoarders. So nung na-identify natin yung problemang yun, nagkaroon ng programa ang pamahalaan sa pamumuno ng Department of Agriculture at ng Bureau of Customs. Ayon pa sa BOC, malaki na ang nabawas sa bilang ng mga smugglers sa Pilipinas. Pero may ilan pa rin silang mga lugar na binabantayan. Ito ang Bulacan, Cavite, Laguna at Metro Manila. Apektado rin ang mga ipinuslit na bigas ang local farmers dahil kumakalaban ito sa bentahan sa merkado. Sa ngayon, walang tigil sa pagbebenta ng murang bigas ng Department of Agriculture. Sa pagsusumikap na Administrasyong Marcos, nasimulan na ang 20 pesos meron na program. Kasi again, uulitin natin, ang target muna nitong phase 1 ng Benting Bigas Meron Na program ay yung ating mga vulnerable sector ng ating lipunan. So ulitin ko lang ulit, membro ng 4P, senior citizen, PWD, saka mga solo parents. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.